Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay unang araw ng Sabado kung saan ating itinatalaga in honor of the Blessed Virgin Mary. At sa kanyang pamamagitan, tayong lahat ay lalapit sa Panginoon kasama ng pamamagitan ni Santo Padre Pio upang hilinging tayo ay madagdagan ang pananampalataya. Lumakas ang ating pananampalataya para kayanin natin ang mga pagsubok at dagok o alon sa ating buhay. Kasama nating ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit na naririto ngayon. Ganon din po yung mga nasa kanilang tahanan at yung mga overseas Filipino workers natin na may karamdaman na nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng pagdiriwang ng ating banal na misa through live streaming. Kasama po ng inyong mga personal na intensyon at intensyon ng mga nagpamisa ngayong oras na ito, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na nawalan tayo ng pag-asa at tiwala at pananampalataya sa Diyos dahil sa daming pagsubok na dumarating sa ating buhay. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhati ang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsupo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang pinangako sa kanya. At lumayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon, dahil din sa kanyang pananalig,
Siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama ni na Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano ay nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at ng ibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nagudyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac at pagpatalinghagang pangungusap na balik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na yon, habang nagtatakip silim na,
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Huwag matakot, manalig. The Lord is my salvation and light. Whom shall I fear? Pwede po bang ulitin natin at the count of 1 to 3 with conviction? The Lord is my salvation and light. Whom shall I fear? 1, 2, 3, go! Whom shall I fear? Gaano tayo kakumbinsi na ang Diyos ang ating kaligtasan at ang ating liwanag? Kaya nga, sino ang dapat nating katakutan? Bahagi ng pagkatao natin at ng ating nararamdaman ang takot. At isa ito sa very powerful emotion bilang tao. Sabi nga nung iba na nag-aaral tungkol sa ating emosyon, kapag ka nag-direct o kapag ka ang emosyon na takot ay nag-direct sa buhay natin, most likely, hindi tayo magiging masaya o hindi tayo magiging authentic as a human person. Much more bilang isang Kristiyano. May mga takot na bunga lamang ng ating sobrang pag-iisip. O yung kung tawagin ay overthinking. Halimbawa, may natagpo ang bukol sa inyong tiyan. Nung kayo ay magpa-check up sa doktor, pinayuhan kayo na magpa-CT scan or magpa-MRI. Hindi pa naman lumalabas ang result. Kaagad kayo ay hindi makatulog at makakain. At ang pakiramdam nyo, mamamatay na kaagad. Takot yan because of overthinking. At nakaka-paralyze yan. Nakakapagod na sobrang mag-isip nang hindi naman nakaayon sa katotohanan. At kung minsan, maraming takot na bunga ng sobrang pag-iisip lamang, hindi naman nakabatay sa realidad. Naisugod lamang sa ospital ang inyong anak dahil sumakit ang tiyan. Ang inisip kaagad ninyo ay may malubhang karamdaman. Yun naman pala ay naimpatsyo lamang. Overthinking yan. Tumawag mula sa abroad ang inyong kapatid na umiiyak. Kayo naman kaagad ay nagpanik.
at ang akala ay may masamang nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Yun pala naman ay naho-homesick lamang. Overthinking ang tawag dyan. At mas higit yang nakakatakot sapagkat pwedeng magkaroon tayo ng mental health condition because of overthinking. Pero meron din namang takot, and we have to validate it na totoo o base sa katotohanan. Halimbawa, nakakatakot na bukas gigibain na ang inyong tahanan kung saan binuo ninyo ng matagal ang inyong pamilya. Doon na sila nakatapos. Bakit? Dahil tumiri kayo sa lupa na hindi naman ninyo pag-aari ng pamahalaan. Ay magkakaroon ng road widening. O ay di kasama kayo sa mapapaalis. Nakakatakot yan. Lalo na nga't kung wala pa kayong nakahandang pera para sa inyong bagong lilipatan at hindi pa kayo nakakapagpagawa ng bahay sapagkat ngayon pa lang kayo nakakaahon-ahon sa buhay. Saan ba kayo titira? Nakakatakot din po yung matagal nyo nang nararamdamang sakit sa likod, sa batok, sa dibdib, at kung saang bahagi pa ng katawan, na matapos kayong makapagpa-check up sa doktor, ang findings ay stage 4 cancer. Nakakatakot ito. At itong mga takot na ito ay base sa realidad. Lalo na kung sasabihin sa inyong doktor, 6 na buwan lang po ang ititigil ninyo sa mundong ibabaw. Sino ang hindi matatakot sa ganitong katotohanan? Iisipin nyo kaagad, ano ang mangyayari sa inyo kapag kayo namatay? Ano ang mangyayari sa inyong maiiwan? At mas higit nakakatakot kung hindi pa kayo handang mamatay. Yung kung tawagin ay nasa denial stage, na ayaw nyo pang pag-uusapan na talagang malapit na kayong lumisan sa mundong ibabaw. Nakakatakot na bigla nyong nalaman na meron palang iba si Mister. Kaya pala laging nawawala kapag Sabado't Linggo. Ang sabi uuwi sa kanyang nanay at tatay, ibang tahanan pala ang inuuwian. Hindi nyo alam kung kailan kayo iiwan at ang inyong mga anak. Dahil sa kanya lang kayo umaasa. Saan kayo kukuha ng panusto sa gastusin araw-araw at papaano ang magiging buhay ninyo at ng inyong mga anak? Mga kapatid, isang magandang tanong sa atin ngayong umagang ito. Ano ang klase ng takot na meron kayo ngayon? Yan ba ay takot? Bunga ng sobra ninyong pag-iisip or overthinking? O totoong takot dahil merong katakot-takot na nangyayari sa inyong buhay? Sa ating ikalawang pagbasa sa Mabuting Balita, ay may binabanggit ding takot ang mga alagad. Ang takot namang ito ay hindi gawa-gawa lamang ng kanilang isip o imahinasyon, kundi totoong takot. Ang takot na lumubog ang bangkang kanilang sinasakyan na posibleng maging mitsa ng kanilang buhay. Dahil sa lakas ng hampas ng alon na kanilang pilit na nilalabanan. Dahil dito, napilitan silang hingin ang tulong ng Panginoong Hesus sa takot nilang sabay-sabay na mamatay. Ang kanilang reaksyon sa lakas ng alon ay bunga ng kanilang takot na sila ay mamatay at lumubog. Pero meron silang nakalimutan. Ang magtiwala
at manampalataya kay Jesus na siyang Diyos ng lahat ng bagay. Kung minsan ganyan din tayo sa ating buhay. Sa halip na magtiwala at manampalataya kay Jesus, inuuna pa natin ang pag-aalala at takot sa buhay. Mas malaki pa ang takot natin kaysa sa katotohanan. Tandaan natin na God is in control of everything. He knows what is best for us. Kung tayo ay may tiwala, hindi natin hahayaang mangibabaw ang takot at lamunin tayo nito dahil sa iba't ibang alon na ating pinagdadaanan o ating nilalampasan sa buhay. Sa unang pagbasa ay yan ang halimbawang ipinakikita sa atin ng mga protagonist sa kwentong ito o sa pagbasang ito. Si Abraham ay natakot nung hingin ng Panginoon ang kanyang kaisa-isahang anak o ang kanyang anak upang ialay, hindi pala kaisa-isahan, ang kanyang anak na si Isaac upang ialay sa Diyos. Sino ang hindi matatakot dito? Pero mas nangibabaw ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, ano ang naging bunga nito? Ginantimpalaan siya ng Panginoon. The Lord is our light and our salvation. Si Sarah ay baog. Wala siyang anak. Pero dahil sa pananampalataya ni Abraham, pinagkalooban sila ng mga anak na siyang kauna-unahang pinili ng Diyos upang pagsimulan ang bagong bayan na kung saan magiging bahagi ng mas malaking komunidad o pagmumula ng mas malaking komunidad na ngayon ay tinatawag nating kaharian ng Diyos o sambayan ng Kristiyano. Sa halip na sila ay mawalan ng pananampalataya at lamunin ang kanilang takot, they completely surrendered everything to God and trusted Him until God vindicated them and rewarded them for their trust and faith on Him. Yan din mga kapatid, ang inaasahan sa atin ngayong umagang ito ng Diyos. Kung kayo ay may sakit, kung kayo ay may karamdaman, isurrender nyo na yan sa Diyos. Huwag na kayong nasa denial stage pa. Mahirap na sa inyong kalalagayan, mag-i-struggle pa kayo dahil mas nangingibabaw ang inyong takot at alalahanin. Dobling parusa yan sa atin. Bakit hindi niyo subukang isurrender ang lahat at ipagtiwala ang lahat ng yan sa Diyos? Malay niyo, dahil sa inyong pananampalataya, kayo ay pagalingin ng Diyos. Kayo ay gamutin sa inyong nararamdaman sa pamamagitan ng mahal na birhen at ni Santo Padre Pio. You only have to trust. You only have to believe. Huwag nating unahin ang takot sa ating buhay. Manampalataya tayo sa Diyos dahil siya naman ang Diyos na makapangyarihan na may kontrol ng lahat ng bagay. Kasama na ang ating mga pasaanin at pagsubok sa buhay. Kaya sana, simula ngayon, lagi nating sasabihin, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kasi sa kawalan sa iyong kagandahan, narito ang aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming pagawa, ang tinapay nito para maging pagkain nagbibigay. Sa pagpapala mo at ang gabi ang alok na ito inuwihain sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa maglumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak nito para maging inumin, nagbibigay ng iyong espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa, upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming inaalaala ang araw ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad. Sa iyong piniling, siya ay iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito.
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala
sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hirap yun. Turo ko sa'yo mag... wala pa.
Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipang, inumin at bibigay sa amin ng kalakasan. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipang, inumin at bibigay sa amin ng kalakasan. Inumin at bibigay sa amin ng kalakasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran at ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ikatlo, mga kapiyo, tayo pong lahat ay inaanyayahan sa isang dinner concert for a cause na pinamagatang Love Beyond Time, a musical journey with Vince Conrad, na gaganapin ngayong February 23, 6 p.m. sa Provincial Capitol Compound, Batangas City. Ang programang ito ay may layuning makatulong sa pagkakaroon ng Apex Scholarship Program at Apex Community Projects. Ang mga tiket po ay available sa ating opisina. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabindalwa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon. Okay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang buhay na banal ng sampay kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ay sigmata. 50 taon niya dinala. Dilintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at
sa Kanya, ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin bumasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, na gawin kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Tayong lahat, Padre Pio, taga taga Pietrelcina, Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ang mga nang may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon po ay igagawad sa inyo ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio habang nakayuko ang inyong mga ulo. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon naman po ay ating isasagawa ang panalangin ng pagbabasbas para sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas at iba pa na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salamat sa awat tulong mo. Dalangin namin na maging tulad mo. Matutong umibig tulad ni Kristo.